Mahal kong Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marilen, taga San Ildefonso, Bulacan at ngayon ay may tahimik ng buhay, may asawa. Pero bago ko po nakamit ang kapayapaang meron ako ngayon, dumaan muna ako sa hagupit ng isang mundong akala ko ay hindi ko na malalampasan. Madami po ang nagsasabi sa akin ngayon na ang tibay mo, pero kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ko gugustuhing maranasan ang kahit kalahati ng sakit na pinagdaanan ko at doon po nagsisimula ang liham kong ito sa isang batang 6 na taong gulang na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mamili kung kanino siya sasama. Noong buwan ng Hunyo 1999, naghiwalay ang mga magulang ko. Ang huling alaala ko noon ay si Mama nakaluhod sa harap ng lumang aparador, nagmamadaling nag-iimpake habang umiiyak at nagsasabing pagod na siya kay Papa. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay, sumunod si Darius at ang bunso naming si Leia. At sa isang iglap, naging responsibilidad ko ang 2 kong kapatid. Ako ang nagpatulog sa kanila. Ako ang naghanap ng pagkain. Ako ang nagbuhat ng bigat na hindi naman dapat pasan ng isang batang wala pang 7. Si Mama, hindi ko alam kung saan pumunta. Si Papa naman ay lumipat ng trabaho sa Bay, Laguna at iniwan kaming magkakapatid sa poder ng mga kapitbahay at kamag-anak na pare-parehong may sariling buhay. Sa edad na dapat naglalaro ako ng bahay-bahayan, totoong bahay ang natutunan kong buuin. Hindi laruan, hindi biro, kundi realidad. Nang dumating ang lolo ko, si Lolo Renato, sinabi niyang kailangan daw akong isama sa Laguna dahil iyon ang kasunduan nila ni Papa. Wala raw espasyo para sa aming 3, kaya ako lang ang kinuha. At doon, Papa Dudut, unang nadurog ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang mawalay sa mga kapatid ko o ang maramdaman na sa edad kong iyon, wala palang kayang pumili sa akin. Pagdating namin sa Laguna, hindi pala doon nagtatapos ang pagkaligaw ko. Makalipas ang ilang linggo, isinama naman ako ni Papa sa Nueva Ecija sa bahay ng babaeng kinakasama niya, ang magiging madrasta ko na mula sa unang araw pa lang, alam kong hindi ako tatanggapin. Tinignan niya ako na parang kalaban, parang istorbo, parang hindi bata, kundi pasaning hindi niya hiniling. At doon nagsimula ang mas mabigat pang kwento. Dear Papa Dudut, pagdating ko sa Nueva Ecija, doon ko unang naranasan ang isang tahanang may bubong nga, pero walang init ng pamilya. Ang madrasta ko, si Aunt Corazon, ay hindi kailanman ngumiti sa akin maliban kung may ibang tao. Pero kapag kami na lang sa loob ng bahay, nagiging malamig at matalim ang mga mata niya, parang laging naghahanap ng dahilan para ako'y pagalitan. Doon ko unang naramdaman kung anong pakiramdam ng isang batang hindi welcome. Sa bawat utos, sa bawat buntong hininga niya, para kong paalalang hindi niya ginusto ang presensya ko. At nang magkaroon sila ni Papa ng 2 nilang sariling anak, tuluyan akong naging taga-alaga. Ako ang nagpatulog, ako ang nag-alaga sa may lagnat, ako ang naglinis ng kalat, ako ang nagsaing, ako ang nagbuhat ng responsibilidad na dapat ay sa kanila. Pero hindi iyon ang pinakamasakit, Papa Dudut. Ang tunay na impyerno ay dumating noong isang gabi na akala ko ay magiging ordinaryong gabi lang. Dumating si Lolo Renato upang daw ay magbisita ng ilang araw. Dahil maliit ang bahay, sa sala kami pinatulog, ako at ang lolo ko. Hindi ko maintindihan, pero may kakaibang tingin si Lolo noon pa man, yung tipong
nagpaparamdam ng hindi ko alam kung takot o hiya at ng gabing iyon, hindi ko akalaing darating ang isang karanasang hanggang ngayon ay tumitigil ang mundo ko kapag naalala ko habang mahimbing natutulog ang mga tao sa loob ng kwarto, ramdam kong gumalaw si Lolo sa tabi ko. Marahan siyang lumapit sa akin at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, hinawakan niya ang katawan ko sa paraang hindi dapat ginagawa. Ng isang lolo sa kanyang apo, wala akong lakas, wala akong boses, wala akong kakampi. Gusto kong sumigaw pero nanigas ang dila ko. Gusto kong tumakbo pero ayaw gumalaw ng katawan ko. At ang tanging naalala ko lang ay ang matinding tahimik na takot na baka magpatuloy pa ang mas malala kung hindi magising ang iba. Buti na lang, marahil sa takot niyang magising si Papa, hindi niya itinuloy ang pinakamasamang balak niya. Pero sapat na ang ginawa niya para mawasak ang pagkabata ko. Kinabukasan, umuugong ang buong mundo ko. Hindi ko alam kung paano titingin kay Papa. Hindi ko alam kung paano lalapit sa mga kapatid kong wala na sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sakit na wala akong lakas sabihin at ang mas masakit pa, hindi ko na malaman kung ano ang nangyayari. Sa mga naiwan kong kapatid sa Laguna, kung nagawa ni Lolo iyon sa akin, paano pa kaya sa mga kapatid kong mas bata, mas mahina at mas walang laban? Gabi-gabi akong nanalangin, Papa Dudut. Panginoon, ilayo mo sila sa kamay ng taong gumawa nito sa akin. Kahit hindi nyo na ako iligtas, sila na lang po. At sa mga gabing yakap ko ang sarili ko sa dilim, doon ko naramdaman na ang pagiging bata ko unti-unti nang nawawala. Dear Papa Dudut, mula nang umalis si Lolo, akala ko natapos na ang bangungot. Pero ang totoo, iyon pa lang pala ang simula. Nang mahabang paglalakad ko sa isang buhay, na lagi akong bisita, hindi kailanman anak sa kahit anong bahay, hindi nagtagal ay naghiwalay din si Papa at ang madrasta ko. At gaya ng dati, ako na naman ang nailipat sa ibang kamag-anak sa bahay ng bunsong kapatid ni Papa, si Tita Virgie sa San Jose. Doon ko naman inalagaan ang anak niyang may autism. Isang taong halos kaedad ko pero nangangailangan ng buong oras, buong lakas at buong pasensya. Sa murang edad, ako ang naging nanay, yaya, tagabantay, tagakupkup sa batang hindi ko naman anak. Hindi ako pwedeng mapagod, hindi pwedeng magreklamo, hindi pwedeng umiyak. Lahat ng pagod, tinanggap ko ng tahimik kasi wala naman akong ibang mapupuntahan. Sa compound kung saan kami naninirahan, maraming tao, maraming ingay, maraming kwento. Pero iisang tao lang ang nagbigay sa akin ng pakiramdam na hindi ako invisible. Si Liam, kapitbahay, kaedad ko, mabait, masayahin, at higit sa lahat, marunong makinig. Sa tuwing naglalakad ako pa uwi, hatak-hatak ang pinsan kong inaalagaan, naririnig ko na ang tawa ni Liam, yung tawang parang kayang gumising sa puso kong matagal nang natutulog. Sa kanya ko unang naramdaman ang kakaibang init ng pagkakaibigan. Siyang nagtanong kung bakit hindi ako nag-aaral. Siya ang nagtanong kung bakit ako lagi na lang pagod. At siya rin ang nagsabing, subukan mo ulit pumasok. Malay mo, payagan ka. Oo nga naman, bakit ba hindi ko susubukan? Tinipon ko ang buong lakas ng loob at kinausap si Tita Virgie. Inasahan kong tatanggihan niya ako. Inasahan kong pagalitan niya ako. Pero sa hindi ko inaasahan, pumayag siya. At doon nagbago ang isang bahagi ng buhay ko. Sa unang araw ng klase ko, kasabay kong naglakad si Liam papunta sa eskwela.
Parang may liwanag na bago sa paligid, parang may parte ng buhay kong unti-unting kumikislap. Naging magkaklase kami, naging magkatabi sa upuan, naging kausap sa bawat recess, kasabay sa uwian, at sandalan sa lahat ng problema ng pagiging bata. At noong Pasko ng grade 5 ako, gumawa ako ng munting Christmas card para sa kanya. Kulay berde, may simpleng drawing at may maikling mensaheng, "Salamat sa pagiging mabait, sana wag kang magbago." Hindi ko inakalang ang card na iyon ang magiging susi sa unang beses kong maramdaman ang kilig ng totoong pag-ibig. Tiningnan niya iyon, umiti, at bago ko pa maunahan ang sarili kong kaba, hinalikan niya ako. Isang mabilis na halik, isang halik na hindi ko inaasahan, isang halik na nagpahinto sa mundo ko. Nagulat ako, kinabahan, naiyak na ang hindi ko maintindihan. Tumakbo ako pa uwi dahil hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman, pero kinabukasan, hinanap ko rin siya dahil totoo. Papa Dudut, nagustuhan ko rin iyon. Sinulatan ko siya uli ng munting note at nang ibinigay ko iyon, ngumiti siya. At doon niya sinabing kami na raw. Walang salitang ligawan, walang bilin, walang tanong. Pero sa puso namin, pumayag kami na maging bahagi ng isa't isa at doon nagsimula ang kauna-unahan kong pag-ibig. Isang pag-ibig na tahimik, simple at inosente. Isang pag-ibig na sa kabila ng hirap ng buhay ko ay nagbigay sa akin ng panahon na maramdaman ko naman maging bata. At iyon ang huling pagkakataon na naging payapa ang mundo ko dahil kasunod nito. Darating ang unos na hindi ko kailanman inakalang hahampas sa akin ng napakalakas. Dear Papa Dudut, akala ko noon may kaunting liwanag na sa buhay ko. Nag-aaral na ako. May kaibigan akong nakakaintindi. May batang inaalagaan na unti-unting minamahal ko rin. At may munting pag-ibig na nagbibigay sa akin ng dahilan para gumising bawat araw. Pero sa mga kagaya kong sinusubok ng tadhana, parang ipinapaalala lagi ng buhay na hindi pwedeng maging masaya ng matagal. Isang hapon bago magpasko, nakita kami ni Tita Virgie ni Liam. Simple lang ang nangyari, isang mabilis na halik sa pisngi, isang birong wala namang masamang intensyon. Pero para kay Tita, sapat na iyon para ituring akong salaula, bastos at walang utang na loob. Walang hiyakang bata ka, sigaw niya. Habang itinutulak niya ako palayo, hawak-hawak mo ang anak kong may sakit buong araw, pero ganyan ang ginagawa mo sa labas? Ibig sabihin, lumalandi ka habang pinapakain ka dito. Namalim ang tenga ko sa bawat sigaw niya. Umuwi ako na nanginginig, pero hindi ako umimik. Sanay na ako na pagsisihan ng mga kasalanang hindi ko naman talaga ginawa. Pero hindi doon natapos. Papa Dudut, pagdating sa loob ng bahay, isinara niya ang pinto at doon bumuhos ang lahat. Hindi ko in-expect na may kayang manakit ng ganong klase. Lahat ng mahawakan, hanger, tsinelas, sinturon ay dumampi sa balat ko. Hindi ko maalala kung alin ang mas masakit, yung palo o yung salitang binitawan niya. Mas mabuti pang hindi ka namin kinuha. Dapat pinabayaan ka na lang ng tatay mo sa kalsada. Masakit, Papa Dudut. Pero mas masakit yung naramdaman kong parang wala akong halaga sa kahit sinong dapat nagmamahal sa akin. Hindi ako lumaban. Kung lumaban ako, walang maniniwala. Kung umiyak ako, lalo niya akong tatawanan. Kaya tumayo na lang ako, tahimik at nakatulala. Kinagabihan, lumapit sa akin ang isa sa mga kapitbahay namin, si Aling Mirasol, na ilang beses ko nang napagsabihan
ng mga problema ko, Noemi. Sabi niya, kung hindi ka lalayas ngayon, baka isang araw makita ka na lang namin na hindi na humihinga at doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nakakakita ng sakit na natatanggap ko. Nag-ambaga ng mga kapitbahay, piso-piso, 5-5. May nagbigay ng barya, may nagbigay ng supot ng tinapay, may nag-abot ng lumang bag. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Hindi sila kadugo, hindi kami magkaapelyido, pero sila ang unang taong nagpakita sa akin ng kabutihan na matagal kong hinanap sa sarili kong pamilya. 4:00 ng madaling araw, dala ang maliit na bag, lumabas ako ng bahay. Kinuha ko ang kamay ni Aling Mirasol at halos hindi ako makapagsalita sa pag-iyak. Pakisabi po kay Liam, salamat. At pakisabi po sa pinsan kong inaalagaan, patawarin niya ako. Hindi ko siya kayang iwan, pero kailangan kong iwan ang impyernong ito. Pag-akyat ko sa bus, doon pumutok ang lahat ng emosyon. Umiyak ako ng walang tunog kasi baka pagalitan pa ako ng konduktor. Pero sa loob-loob ko, parang may humahabol na ala-ala, parang may humihila sa akin pabalik. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung may tatanggap sa akin. Hindi ko alam kung may naghihintay sa akin na kahit sinong kakampi. Pero sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ako ang pumili. Hindi sila, hindi ang tadhana, hindi ang galit ng mga magulang, hindi ang pangmamaliit ng mga tao. Ako ang pumili na lumaya. Hindi ko alam noon na ang desisyong iyon ang magdadala sa akin sa panibagong kabanata. Kabanatang puno ng pag-asa pero mas puno ng sakit na hindi ko pa natitikman. Dear Papa Dudut, pagbaba ko ng bus, wala akong dalang direksyon, tanging pag-asa lang na sana may isang lugar na hindi ako pagtutulungan o sasaktan. At sa hindi ko inakalang pagkakataon, si Mama ang unang pamilyar na boses na narinig ko muli pagkatapos ng ilang taon. Narinig ko siyang naghahanap. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Marilyn? Hindi ko alam kung paano siya natunugan na nandoon ako sa lugar na iyon. Pero nang makita niya ako, basang-basa sa luha, pagod, gutom at halos walang lakas, niyakap niya ako ng buong higpit na para bang matagal na siyang hindi nakahinga. Anak, patawad kung bakit ang dami mong dinanas na sakit. At sa unang pagkakataon, hindi ko tinanggihan ang yakap ng isang magulang. Dinala niya ako sa Bataan, sa bahay ng lalaking kasama niya ngayon, isang bago at hindi ko kilalang mundo. Doon nakita ko rin sina Mauro at Ina, ang dalawa kong kapatid na matagal ko ring hindi nakapiling. Parang pelikula ang tagpong iyon. Papadudot, iyakan, yakapan, at muling pagbubuo ng isang pamilyang matagal nang watak-watak. At dahil pista noon, maraming tao, maraming musika, maraming ngiti. Pero sa gitna ng saya, may isang pares ng mata na hindi matanggal ang titig sa akin. Si Raf, pamangkin ng asawa ni Mama. Matangkad, mapupungay ang mata at may ngiting hindi mo agad makakalimutan. Para siyang pahinga sa isang mundong palagi na lang mabigat para sa akin. Hindi nagtagal, nakasanayan kong makita siya sa tuwing aalis ako para bumili sa tindahan. Hindi ko nga alam kung sinasadya niya, pero sa bawat paglapit niya, tumitino ng kaunti ang mundong magulo sa paligid ko. Isang gabi, habang kakatapos ko bumili ng burger, may tumawag ng pangalan ko. Paglingon ko, siya nga, si Raf. Pwede ba kitang samahan? Baka gabihin ka sa daan, sabi niya, sabay abot ng ngiti na hindi ko matanggihan.
At doon nagsimula ang mga lakad naming dalawa. Wala namang engrandeng destinasyon, tanaw-tanaw lang ang ilaw ng plaza, nilalanghap ang hangin, nag-uusap tungkol sa mga pangarap. Napalapit kami sa isa't isa nang hindi ko namamalayan, hindi ko man plano pero hinayaan kong pumasok siya sa mundo ko. Dahil unang beses kong maramdaman na may tingin sa akin na hindi awa, hindi responsibilidad, kundi tunay na paghanga. At sa isang gabing iyon, napasama ako sa mga barkada niya, isang gabing puno ng tawanan hanggang sa may lumapit na mga pulis. May kasong kinakaharap ang isa sa kaibigan niya, kaya kami lahat nadamay. Ako ang unang natulala, si Raf ang unang nagsorry. Pero sa lahat ng nangyari, siya rin ang unang umako na hindi ko kasalanan ng lahat. Nang makalabas kami, nagyaya ang barkada na mag-inuman. At dahil bata, curious at nakikipagsabay sa trip, napapayag ako. Hindi ko alam na iyon pala ang gabing magpapabago sa takbo ng buhay ko. Hindi ko pa kayang umuwi, nahihilo ako at nagpaalam ako na hihiga muna sa kwarto ng kubo. Pero habang naroon ako, nakadilat, nahihilo, nanginginig, may naramdaman akong biglang dumagan. Mataas ang buhok, mapakla ang amoy ng alak at pamilyar ang boses. "Huwag kang mag-alala, mahal kita," si Raf. Ang taong akala ko'y aakay sa akin palabas ng dilim. Nakita ko ang buhok niya sa aking mga kamay habang pilit kong itinutulak ng walang lakas. Naramdaman ko ang bigat niya, ang lagkit ng hangin, ang pagkalunod ko sa takot. At bago tuluyang magdilim ang paningin ko, narinig ko ang salitang, "Mahal kita, akin ka," parang isang sumpa, parang isang bagyo na humampas nang wala man lang babala. Kinabukasan, nagising akong hindi ko kilala ang kwarto. Masakit ang katawan ko, may dugo sa damit ko at si Raf wala. Tanging si Julius, kaibigan niya, ang nag-abot ng tubig at nagtanong kung okay lang daw ako. Pero Papa Dudut, paano ka magiging okay kung kinuha sa iyo ang bagay na hindi mo pa lubusang nauunawaan at doon nagsimula ang pagkawasak ng isang puso na nagkamaling magmahal sa maling tao, sa maling panahon. Dear Papa Dudut, pag-uwi ko noon sa bahay ni Mama, para akong bangkay na naglalakad, walang boses, walang direksyon at walang lakas na magsabi ng kahit ano, pero ang hindi ko inasahan ay ang totoong gulo na darating pa pala. Pagbalik ko sa bahay, hindi ko makausap kahit sino. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano papangalanan ang sakit na nangyari sa akin. Pero isang araw, napansin kong hindi ako dinadatnan. Doon ko naramdaman ang panginginig mula ulo hanggang paa. Wala akong sinabihan, kundi si Ate Celine, kapatid ng stepfather ni Mama. Tahimik niya akong tinignan, tapos saka siya lumapit at hinawakan ang kamay ko. "Anak, kung ano man yan, kailangan mong magsabi kay Mama." Pero Papa Dudut, paano mo sasabihin ang isang bagay na ni ikaw mismo ay hindi mo matanggap? Hindi ko kinaya. Isang gabi, umupo ako sa mesa, huminga ng malalim at sinulat ang lahat, ang gabi sa kubo, ang pangalan ni Raf, ang takot ko at ang posibilidad na buntis ako. Iniwan ko ang liham sa lamesa at umalis. Kinabukasan, mabilis kong natanggap ang balita. Nag-collapse si Mama at dinala sa health center dahil sa matinding stress at takot. Tinawag ako ni Tita upang makipagkita.
Pagdating ko, si mama agad ang una kong nakita, nakaupo, umiiyak, hawak ang liham na isinulat ko. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng tingin niyang puno ng pagkakasala at galit. Anak, kailangan mong magsabi sa pulis. Sa harapan ko, may isang babae, isang pulis at hinihintay daw nila ang salaysay ko. Ayaw ko sana, hindi dahil wala akong naramdamang galit kay Raf, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan ko noon, siya lang ang nagpakita sa akin ng munting pag-aalaga. Pero hindi ako hinayaang magdesisyon. Buong puwersa ni mama ang nag-angat sa akin papunta sa presinto. Imbes na pulis, parang hukom ang nakaharap ko. At doon, inisa-isa akong pinagsalita. Habang nakatingin si mama iyak ng iyak, halos ako na rin ang hindi makahinga sa bigat ng pagkakataon. At sa pagtatapos ng salaysay ko, automatikong sinampahan ng kaso si Raf at ang buong grupo niyang naroon sa gabing iyon, Papa Dudut. Habang lumalakad ako palabas ng presinto, pakiramdam ko ako ang nagtulak sa lalaking minsan kong minahal papunta sa impyerno. Simula noon, ang bahay ay naging lugar ng digmaan. Hindi ko kinausap si mama. Hindi ko siya tinitingnan. Hindi ko siya tinatawag na ma. At sa tuwing mabubuksan ang pinto, ako'y lalabas, magdadabog, magpapakita ng galit na hindi ko maalala kung kailan huling umapoy ng ganoon. Hanggang sa dumating ang gabing nagbanggaan kaming dalawa. Bakit ka ganyan? Ako ang ina mo. Ako ang dapat mong kinakapitan. Pero Papa Dudut, sa dami ng sugat ko, hindi ko na alam kung paano pa kumapit. Ma, kung hindi mo kami iniwan noon, kung hindi ka nagloko kay Papa, kung buong pamilya tayo, hindi ko na natapos dahil napaiyak na rin siya at napasigaw. Ako na naman may kasalanan, ako na naman ang mali, ako na naman ang dahilan. Sa sobrang bigat ng emosyon, halos maghiwa-hiwalay na ang aming mga boses. At ilang araw lang ang lumipas, lumayas ako sa bahay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sa paningin ko noon, lahat ng nakapaligid sa akin ay pawang mga taong may utang sa akin, mga taong dapat kong sumbatan, mga taong nagkulang. Pero ang totoo, ako lang ang hindi marunong tumanggap na wasak ako, na hindi ko alam kung sino pa ako. Para mabuhay, para makatakas, para may makain, sumama ako sa kaibigan kong bakla. Dinala niya ako sa trabaho sa bar, kung saan ang babae ay nagiging produkto, kung saan ang saya ay binebenta, kung saan ang katawan ay nagiging puhunan. Papa Dudut, hindi ko ito gusto. Hindi ko ito pinangarap. Pero kapag pinipili ng buhay ang pinakamahirap na daan para sa iyo, minsan wala ka ng oras lumaban. Lalakad ka na lang. At doon ko nakilala si Jorel, ang lalaking nagturo sa akin ng isang bisyong akala ko ay magbibigay ng pahinga. Pero unti-unti pa lang sasakal sa akin. Droga, luha, kalituhan, pagbagsak at pagbubuntis. Hanggang sa tuluyan na akong nagkawindang-windang at nagdesisyon. Hindi ito ang buhay na para sa akin at doon nagsimula ang pagputol ko kay Jorel at ang pagpili ko na umuwi sa tatay kong matagal ko ring di nakita. Dear Papa Dudut, ang akala ko noon kapag nakatakas ka na sa isang impyerno, tapos na ang laban mo. Pero hindi pala ganon ang buhay. Minsan, kapag wala ka pang direksyon, lahat ng pupuntahan mo ay isa ring bangin. Nang sumama ako kay Jorel, pinaniwala ko ang sarili ko na doon ko mahahanap
ang katahimikan na matagal ko nang gustong madama, pero Papa Dudut, puno pala yon ng sigaw, init ng ulo at mas masahol pa, init ng droga. Unti-unti akong nalunod sa mundong hindi ko ginusto. At habang lumilipas ang buwan, lumalaki ang tiyan ko pero lumiliit ang pag-asang magiging maayos kami ni Jorel. Isang gabi, habang nasa bingit kami ng isa na namang pag-aaway, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Payat, lutang, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Doon ko napagtanto. Kung hindi ako aalis ngayon, baka wala nang bukas para sa akin. Pero bago pa man ako tuluyang makalis, isinilang ko ang una naming anak. March 2009, hawak ko ang munting kamay ng aking anak. Isang paalala na may mas malaki pa akong responsibilidad kesa sa sarili kong sugat. Pero hindi naglaon, muli akong nagdalang tao. At habang lumalaki ang pangalawang bata, mas lumalala rin ang ugali ni Jorel. Pagsisinungaling, paghihinala, sigawan, at minsan pisikal na pananakit. At ang mas masakit pa, ang paninira ng kapatid ni Jorel na ang sabi, hindi raw akin ang dinadala ko. Lalong naging lason ang araw-araw namin hanggang sa dumating ang gabi na habang nakaupo ako sa gilid ng kama, tulala, pagod at punong-puno ng pagod, sinabi ko sa sarili ko, tama na, bitbit ang dalawang anak, iniwan ko si Jorel at umuwi sa bahay ni Papa. Pagbalik ko sa poder ni Papa, unti-unti akong nag-aayos ng sarili. Pero isang hapon, habang nililinis ko ang luma niyang cellphone, may nakita akong thread ng messages, ang pangalan ni Mama ang nakalagay. Binuksan ko at halos mabura ang mundo ko sa nabasa ko. Ginahasa ni Jorel ang bunso kong kapatid. Isang buwan matapos kong ipanganak ang panganay ko. Halos hindi ako makahinga, halos hindi ko maigalaw ang sarili ko. Kung nagawa niya yon sa kapatid mo, ano pa kaya sa iyo noong kasama mo siya? Sabi ng isip ko at doon tuluyang bumagsak ang loob ko. Lasing, umiiyak, hinawakan ko ang mga anak kong natutulog at doon ako tuluyang gumuho. Sinubukan kong ibalik ang panganay ko kay Jorel, payong iyon ni Papa. Kailangan ko raw makita kung kaya ba talaga niyang magbago. Pero sa puso ko, hindi ko na mahal si Jorel. Wala nang natira. At hindi ko rin kayang magsama uli kami. Pagkatapos noon, bumalik ako kay Mama pa. Pero gaya ng dati, hindi kami nagtagal. Isang sagupaan lang ulit, isang salita lang na masakit. Isang sigaw lang na hindi ko na kaya at muli akong lumayas. Iniwan ko ang anak ko kay Mama. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil wala akong pera, wala akong bahay, wala akong kakayahang mabuhay silang dalawa. Isang mali na hindi ko mapapatawad ang sarili ko hanggang ngayon. Wala na akong mapuntahan noon, kaya sumama ako sa kaibigang si Remo. Sa bahay niya, para kaming mag-asawa. Kahit hindi ko siya mahal, pero hindi rin nagtagal. Alam kong hindi iyon ang buhay para sa akin. Kaya umalis ako at nagpasya. Babalik ako sa Maynila. Kailangan kong kumayod. Kailangan kong mabawi ang mga anak ko. At doon, sa pagbabalik kong iyon, pagod, durog, walang direksyon, doon pala magsisimula ang bagong kabanata. Bago ako bumiyahe papuntang Maynila, kinausap ko ulit si Jorel. Hindi para bumalik, hindi para makipag-ayos. Hindi para ibalik ang relasyon namin, kundi para sa anak namin. Doon niya ako unang niyakap, umiiyak, humihingi ng tawad, nagsusumamo. Pero Papa Dudut,
Wala nang nakilos ang puso ko. Tuyo na, paso na, ubos na. Pumayag akong subukan ang pamilya namin, hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa bata. Pero gaya ng lahat ng sugat na hindi ginamot, hindi rin nagtagal. Ilang buwan, isang away, isang sampalan at tapos. At dito nagsimula ang talagang pag-angat ko muli. Babalik ako sa Maynila. Bubuo ako ng bagong sarili. At hahanap ako ng bagong pag-asa. Hindi ko akalain na ang pag-asang iyon ay darating sa isang simpleng notification. Friend request accepted. Dear Papa Dudut, sa buong buhay ko, pakiramdam ko ay puro bagyo ang dumating. Pero sabi nga nila, kapag pagod na pagod ka na, doon madalas dumadating ang mga biyayang hindi mo inaasahan at ang biyayang iyon dumating sa simpleng ping ng cellphone ko. Isang hapon sa Maynila, habang nakikiramdam ako sa bahay ni Papa, nag-o-online ako upang i-update ang Facebook ko. Doon may isang lalaking hindi ko kilala, hindi ko pinansin, pero paulit-ulit na nagpapakitang tao sa akin. Pangalan niya, Arvin. Nung una, hindi ko siya pinansin. Pagod na pagod ako, basag. Walang tiwala sa kahit sino. Pero hindi ko alam kung bakit inaccept ko rin siya at doon nagsimula. Ang dahan-dahang pagbalik sa buhay ko, hindi madrama si Arvin, hindi mapilit, hindi maporma. Tahimik, mahinahon, parang hangin na hindi ko napapansin pero naririyan lang. At nung mga araw na iyon, pakiramdam ko, iyon ang klase ng tao na kailangan ko. Sa simula, sinubukan kong maging masaya lang. Kausap, kwentuhan, walang inaasahan. Pero habang tumatagal, habang lumalalim ang koneksyon namin, doon ko naisip, paano kung malaman niya na may plano akong ikasal? Oo, Papa Dudut, may nakauna ng plano para sa akin. Isang Hapon na nagngangalang Hiroshi, isang lalaking paborito ni Papa, isang lalaking may pera, at isang lalaking buong-buo na ang plano na ako'y maging asawa niya. Ayokong ipaalam kay Arvin, pero ayokong magsinungaling. Kaya isang araw, sa gitna ng mabigat kong paghinga, sinabi ko sa kanya ang totoo. At ang sagot niya ay isang pangungusap na hindi ko makakalimutan. Hindi kita pipilitin. Pero sana, pakinggan mo rin ang puso mo. Dumating si Hiroshi sa Pilipinas, bitbit ang mamahaling gamit, malaking halaga ng pera, at ang buong kumpiyansang ako'y magiging kanya. Inihatid niya ako sa isang apartment, kumpleto sa lahat, malinis, maganda pero malamig. Wala akong naramdamang kahit ano, Papa Dudut. Kahit na ilang beses niyang sabihin na aalagaan niya ako, na ibibigay niya ang buhay na hindi ko naranasan. Pero ang puso, hindi napapagana ng mamahaling gamit. At noong gabing iyon, naramdaman ko ang tunay kong takot. Hindi selos, hindi inggit, hindi pagod, takot sa pagiging bilanggo. Nagwala si Hiroshi, sinaktan ako, sinigawan, at sinabi pang hindi ako makakaalis sa kanya. Pero hindi siya handa sa ginawa ko. Papa Dudut, hindi ako bayani, hindi ako matapang. Pero nung gabing iyon, pinakita ko sa sarili ko na kaya kong lumaban. Alam kong mahilig si Hiroshi sa mango juice. At sa bawat basong iniaabot ko sa kanya, may patak ng pampatulog na dala ko noon para sakaling kailangan kong tumakas. Nung tuluyan siyang nakatulog, nilabas ko ang mga gamit ko, tinawagan ang dalawang kaibigan ko at huminga ng malalim. Pagbukas ng pinto, iyon ang unang beses na naramdaman kong
may pag-asa pa pala ako. Nang makita ko si Arvin naghihintay sa labas, hindi ko napigilan ang luha ko. "Halika," sabi niya. "Wala ka nang babalikan doon." At yon ang unang gabi na naramdaman kong ligtas ako. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti akong bumabalik sa sarili. Hindi perpekto pero buhay ako. Malaya. Pero isang araw, dinugo ako ng sobra habang nasa probinsya ako para dalawin ang anak kong bunso. Dinala ako sa ospital at doon ko nalaman na buntis pala ako at halos mawala. High risk, sabi ng doktor. Magpahinga ka, iwasan ng stress, iwasan ng pagod. Papadudot, noong oras na yon, doon ko naramdaman kung gaano ako kamahal ni Arvin. Hawak niya ang kamay ko, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing hindi kita iiwan kahit ano pa yan. Isang oras bago ako operahan, biglang tumigil ang pagdurugo. Walang paliwanag ang doktor pero alam ko, pinakinggan ako ng Diyos. Pagkatapos noon, bumalik kami ni Arvin sa Maynila. Inalagaan niya ako, pati si Papa, pati pamilya niya, lahat sila kumampi sa akin. At noong araw na isinilang ko ang aking baby girl para akong muling isinilang. Hindi na ako basag, hindi na ako takot, hindi na ako mag-isa. Si Arvin ang unang umiyak habang hawak ang aming anak at dun ko naramdaman ang salitang matagal kong hinanap, pamilya. Ngayon, habang isinusulat ko ang liham na ito, nakatingin sa akin ang aking baby girl, nakangiti, walang alam, sa hirap na pinagdaanan ko. At si Arvin, ang lalaking hindi ko inasahan, ang lalaking hindi minadali, ang lalaking hindi sumuko, siya ang kasama ko ngayon. Hindi marangya ang buhay namin, pero payapa, hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal. At sa wakas, papadudot, matapang na akong magsabi, masaya ako. Buo ako at handa na akong mahalin ang sarili ko. Maraming salamat Papa Dudut sa pakikinig sa isang babaeng minsan nang nawasak pero muling binuo ng pag-asa, panalangin at ng isang pag-ibig na hindi niya hiniling pero dumating sa tamang oras. Lubos na gumagalang, Maris D. tunay na pangalan. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.